Isang magandang morning, happy Sunday. Muli na naman tayo naglalakad dito sa kahabaan ng Earnshaw. Kaya ng dati, para hindi natin maramdaman yung ating pagod, yung ating hingal, yung ating pamimitig ng ating mga binti. Habang tayo naglalakad, kwentuhan tayo sa mga isyung pinag-uusapan, no? Mga balitang walang katapusan. Dito tayo sa ibabaw ng tulay na Earnshaw, papuntang Balot. Napanood nyo ba yung kwento pakikiharap ni Sara sa mga media, no? Talaga nanggigigil si Sara, no? Bakit natin nasabing Sisa? Bakit ba ako Sisa rito kay Sara? Naalala ko kasi sa doon sa kathang libro ni Dr. Jose Rizal, yung Noli Me Tangere tsaka El Pelvis Turismo. Ayan, nabuyoy pa, no? Hindi, no? Naalala ko kasi ron ang isang karakter doon, si Sisa, no? Na nanay ni Basilio. Pero iba ngayon dito eh. Si Basilio yung tatay, si Sisa eh. Hindi, nag-joke lang, no? Yung ating napo na rito, mga kaibigan, mga kalakad. Dito na ako sa ibabaw ng tulay. Ayan. Ang napo na natin dito, mga kaibigan. Sikat ng araw. Yung sinasabi ni Sisa, ano ba Sisa? Ni Sara? Yeah. No? Na kung saan, shoutout daw kami, sabi ng mga bata. Ayan. Sisa tayo, Sisa. Sisa, nakikisisa. Okay, no? Ang kanyang gigil. Kasi para sa akin, bilang isang Kristiyano, ang mga yumaon na, namatay na, hindi na inuungkat, hindi na sinasali sa usapan, tahimik na yun no? Pero kay Sisa, kay Sara, no? Kaya nga, ano masasabi natin? May something ba si Sisa, si Sara? Kasi sabi niya raw, kay Senator Amy Marcos, no? Sarap ni Amy, si Amy, anak ni Apo Lakay, ni Apo Marcos, matandang Marcos, tatay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Biro mo, harapan daw niya sinabi, pag hindi niyo ako tinigilan, huhukayin ko yung labi, no? Yung bangkay sa madaling salita. Huhukayin daw ni Sara yung labi ni Pangulong Marcos Sr. Dahil yung katwiran niya, tatay niya nagpalibing doon sa libingan ng mga bayani, kaya siya rin ang may karapatan na hukayin yun para itapon sa West Philippine Sea. Di ba may something, no? Kasi hindi naman sasabihin nyo, gagawin naman ng matinong tao yun, hukayin mo yung patay, yung bangkay sa libingan, pagkatapos itatapon mo sa West Philippine Sea. Ayan, mga kasama na yun. Good morning. Di ba? Tignan nyo, mga kaibigan, di ba wala sa matinong pag-iisip yun? Hukayin mo yung patay para lamang itapon mo sa dagat ng sa West Philippine Sea. Kaya sabi nga natin,
Ano ba meron dito kay Sisa, kay Sarah? No? Para maisip yung ganong mga kaisipan na hindi naman dapat isipin. Sabi ko nga ang makakapag-isip lang yun yung wala talaga sa sarili, di ba? Sisa baga si Sarah. Yun mga kaibigan siguro nag-isip-isip ang taong bayan. Dapat bang pakinggan pag-aksaya ng panahon si Sarah, no? Nawala yata sa katinuan para magsalita ng hindi maganda. National TV yun, bayan. Buong mundo ang nakakapanood, nakikinig sa kanyang sinasabi. Sabi nga kakaiba si Sisa. Si Sisa saka si Sarah. Sisa naging Sarah. Okay, sige mga kaibigan, dito na ako sa baba ng tulay. Galing na ako sa balot. Ayan. Okay, shout out tayo God first Philippines, no? Una ang Diyos bago politika.